ang galing, ligtas ako ni Lord. Ganun pala yun. Welcome to GFCS Church. My name is Erica and mga nasa online and on-site dyan, masaya ako na makasama kayo. Before service starts, reminder lang po, let's remove all our distraction and focus on the Lord. Na nasa online dyan, please follow our social media pages, like and share sa mga friends and family nyo, at sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. And now, let's prepare our hearts para magpuri sa Panginoon. Lord Jesus! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Are we ready to worship our King? Let's all raise from our seats and ready our hearts. Prepare our hearts to praise and worship our Lord Jesus Christ. Come on, guys, let's stand up. Hallelujah. Today is the day that we will be worshiping and praising the name of Jesus. We will be rejoicing, praising His name, because He deserves everything that we could give Him. Hallelujah! Thank you, Lord! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We say, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Worship you. Come on, sing it out. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Come on, shout it out. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, one more time. We sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we worship you. Come on, sing it out. Oh, we worship you for who
song from generation to, come on, sing it out. We worship you. Can we shout it out? Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. For who you are, oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, who you are, who you for who you are. Last time, for who you are. Say, you are good. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are good. You are good. You are faithful. Your love is unfailing, unchanging, unconditional, Lord God. Lord, we will continue to sing of your goodness. We will continue to believe that who you say you are and what you said you will do in our lives, you will do it, oh God. We believe it by faith. We will sing this song as if we are already living in that victory. Thank you, Jesus. Say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. They don't know you like we do. There is power in your name. That there is no way through. We've heard that tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your, come on, declare it, church. There is power, much power in your name. Break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Come on, church, sing it all together. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. Oh, so much power. Come on, declare it, church. Immovable, break the
seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final. You are the way. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. Yeah, we believe. Come on, church, we sing. Move the immovable, break the continue to worship, continue to sing this song. Yeah, we believe. Yeah, the impossible, we'll see a miracle. God, we believe, 'cause He said, and He will certainly do it. Oh, you said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said it. You said, I believe. You said that it is done. You said it. You said it is done. You said it. You said that it is. For the last time we said, I believe. You said that it is done. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. Come on, church, sing it like you mean it. Sing it with a genuine heart. Sing it like you are actually believing that what God has said, you believe it with whole heart. We believe all the impossible, all the miracles that you've been asking. God, we believe for it. Movable, like the unbreakable. God, we believe. Yes, we believe. Over the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. Yeah, we believe for it. Hallelujah. 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 Come into the presence of God. Holy Spirit, fill this place, Panginoon. Truly, you are a God of miracles. We believe that God died on the cross for all of us to be saved. And thank you for your life, O God. Thank you for the life that you have given us. Kaya kami naririto para kami ay sabay-sabay na bigyan ka ng papurihan at parangal sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Truly, God, you are so good. You are so good in our lives. Lord, in the midst of pains, ikaw ang aming kagalingan. In the midst of our brokenness, ikaw ang bumubuo sa amin. Lord, in the midst of our sadness,
Lord, nararanasan namin yung kaligayahan na nanggagaling sa iyo. Lord, napakagulo ng mundo ngayon. Pero Lord, ikaw ang nagsasabi sa amin na hindi mo kami iiwanan at pababayaan sa anumang laban ng mundong ito. You are the God who is immovable. You are the God who is unbreakable. You are the God who can do miracles, oh God. And we all have to do is to trust in you. And that is what faith. Yun yung faith na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na binibigay mo at binabahagi mo sa bawat isa sa amin. At yun yung regalo mo sa mga taong naririto. Napakapalad namin, Panginoon, compared sa mga taong naliligaw sa labas na walang pagkakakilala sa inyo. Sapagkat dun sa pananampalataya na yun, natututo kami na magtiwala sa iyo sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Lord, maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng pag-asa sa bawat araw. Lord, maraming mga bagay na mga uncertainties of life, mga hindi namin nakakaya, mga bagay na nagbibigay sa amin ng kalungkutan. Pero Lord, lagi mo sinasabi sa amin na, anak, get the joy from my presence. Lord, kapag naguguluhan na kami, at hindi na namin alam kung saan kami tutungo, you always say in your word that I am the way, the truth, and the life. That no one comes to the Father only except by me. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Kaya ka naririto. Hindi ito aksidente. Tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay lumapit sa Kanya. Ano man ang bit-bit mo sa araw na ito, believe and trust that God is going to do miracles in your life. That God will do the impossible that you think is so impossible to happen. Lord, we really just want to thank you for your goodness, your mercy, your love that endures forever. Thank you, oh God, dahil ranas na ranas namin at damang-dama namin kung gaano mo kami kamahal. Minsan, lumilihis man kami ng landas, pero lagi mo kami binabalik sa presensya mo. Patawarin mo kami kung hindi namin na ibibigay ang lahat-lahat sa iyo. Kaya sa every Sunday na naririto kami, Panginoon, na nagpapahimok, gusto naming lumago sa iyo. We just want to know more of the truth of who you are. The power of your name, Jesus. Lord, sa mga taong magsasalita sa araw na ito, bigyan mo po sila ng kapangyarihan sa mga bibig nila na magsasalita. Ibigay niyo po yung triple anointing, the wisdom, oh God. Powerful words na hindi lang magre-renew into our minds, but words that will transform lives and change lives to be please you, Panginoon. In pleasing you, oh God. Help us, oh God, to be the servants that you want us to be. We can do nothing apart from you, oh God. Kaya tulungan mo kami that anything that is impossible in our lives now, we declare and we decree that you are going to make it possible. You are going to break the unbreakable. You are going to let the people move, oh God, para sa kaharian mo at sa kongregasyon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa GFCF family. We know that you are working in the midst of us, and you are going to continue to work in the lives of this congregation. We declare and we decree that victory is going to be ours now and forevermore. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. To God be all the glory. Yes, Lord. You mean it. You said, I believe. You said, it is
God, we believe. One more time we sing. Move the immovable, break the unbreakable. God, this is our declaration. God, we believe for it. Impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep on worshiping Him. Keep on thanking Him. Keep on thanking the Lord. Hallelujah. We trust in you. We believe that whatever you have said, you will surely do it in our lives, oh God. Thank you, Jesus, for what you have done in our lives. You will surely complete it, oh God. Maraming salamat po. And everybody will say, Amen! Glory to God. Hallelujah! Mga kababalaghan, mga milagro ng Diyos ay available dun sa may sumasampalataya. Ngayong araw pong ito, tayo po ay lumapit sa biyaya ni Lord. Pakitranslate natin yung ating pinag-uusapan para yung mga non-Tagalog speakers ay makaunawa sa atin. We welcome our newcomers. Si ate, ano pangalan ng ating newcomers? Regina. Welcome back to Betty from Ethiopia. Where's Virginia? Si ate. Regina. Okay. Sino pa ba? Si Robin. Robin Padilla, nandiyan. Robin, okay. Okay. The Lord is added to their number daily, those who are being saved. So, mamayang tanghali, meron po tayong second service. At yung ibang grupo naman na matutuwid ang darating dito. So, ngayon po, dahil na overcrowded tayo rito, kondirunda kara, ito, ano yan? Hiro Gohang? Hiro Gohang, meron tayong Hiro Gohang. Meron tayong afternoon service. Kasi kakain tayo ng salita ng Diyos, kaya Hiro Gohang. Amen? Okay, are you deceived or just simply denying? To give or not to give? There's a lot of things in life that we need to become aware and wise enough to handle certain situation like dispensing our resources to the poor, helping the needy, at iba pang mga bagay na ginagawa nating mabuti para makatulong sa kapwa. Pero tayo, dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng Lord ng buhay, God has entrusted to us life, and we are blessed with so many favor from the Lord, especially good health, good job, good husband, good wife, good children, and good opportunities. Ang daming mga mabuting bagay ginagawa ni Lord sa buhay niyo, di ba? Parang sa tingin ko, parang kayo, hindi nagiging mabuti ang Lord. Para bang malungkot ang mukha nyo eh. Pero sa totoo lang, whether you are malungkot o masaya, ang Diyos ay nananatiling mabuti sa iyo. Hindi sa pakiramdam mo yun, hindi sa dami ng pera dumarating sa iyo, hindi sa ganda ng mga oportunidad sa buhay mo na dumarating, ang mahalaga, ang kanyang attributes at pagka-Diyos ay nagiging mananatili dahil yun sinabi niya. God will remain good in spite of all evil things is happening in this world. May gera doon, may nagbabagsakan ng eroplano dyan, may nawawalan ng trabaho dito, may hinihiwalay ng jowa dyan, at yung iba naghahanap, hindi makahanap-hanap, meron nga nahanap naman, pas bilang nawala rin. Iba yung naghahanap ng trabaho, nung nakahanap ng trabaho, biglang nawala sa trabaho. Hindi maintindihan ng mundo dahil sa kaguluhang nangyayari, dahil sa kanilang mga kagagawan. And you are God's children, nilagay dito sa lupa, upang bigyan kayo ng trabahong magbigay. You know your duty is to give, not just simply receive. Because God has given you already.
Binigyan ka na, kaya magbigay ka ngayon. Ano ba maraming tao? Sila ba'y nadadaya o dinidinay nilang katotohanan na kinakailangan lang gawin yung bagay na yon? O kaya para bang sinasabi ni Satanas, huwag mong gawin yan, mawawalan ka eh. Kaya ikaw ngayon, parang natatakot ka ngayon gumawa ng mabuti sa kapwa mo at magbigay. Dahil sabi mo, ako na lang ata, tapos bibigay ko pa, mawawalan pa ako. Pasok bro. Sabi ng Proverbs 11:24, Tagalogin ko na lang para diretso. Ang isang tao ay mapagbigay ay lalong yumayaman. Ayun no? Pasok na kagad dun eh. Tapos na message, uwi na tayo. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, ang tikom ang mga kamay ay nagdarahop sa hirap. Kita nyo? Ikaw, Kechi da, Kechi. Kechi, dami na Kaya kailangan nakabukas ang kamay mo para madali kang bigyan, madali kang kunan. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Yan. Inulit-uli. Ang sino mang nagre-refresh, maganda, Tagalog na Tagalog. Ang sino mang nagre-refresh sa iba ay magiging refresh. Maganda yung English version niya. Sinusumpaan ng mga tao ang nagtatago ng paninda o yung mga nag-hoard. Halimbawa, nagkagera, tapos meron tinda si Iya. Iya, benta mo naman yung paninda mo, wala kang makain. Hindi, amin lang to tinatago. Okay, tinatago ni Mabel yung mga beef doon sa freezer. Hindi niya sineshare. Di ba? Mga bigas. Ano sabi doon? Sinusumpa ng mga taong nagtatago ng paninda, ngunit ipinagdarasal nila ang pagpapala ng Diyos sa taong handang magbenta. Amen? Ibig sabihin, pag meron ka, magbigay ka o mag-share ka. Kasi yun ang sikreto ng tunay na buhay na masaya at maraming pakinabang. God has given you the opportunity to become significant, not only be successful. Many people are successful but they are not significant in this life. They had a lot of money but they never did a lot of things, good things para to other people. Kaya wala rin kwenta buhay nila, hindi rin sila nagiging makabuluhan. Namatay na lang, wala nakilibing dahil nga wagamama. Amen? Tuloy brother. Sabi ng isa, I won't give offerings and my tithes to the church. I have other priorities. Talagang doctrinal pa siya, mainit pang doctrinal position niya. I'm no longer under the law, but under grace. Tithe is for the Old Testament. Okay, tayo po rito, hindi tayo nagtuturo niyan. No? Wala na lang tayo sa obligasyon ng batas. Dahil tayo ay under the grace of the love and the mercy of our Lord Jesus Christ, lahat ng mga Old Testament laws ay hindi naman natin sa binabaliwala, but we uphold them. Kasi yung Ten Commandments hindi naman pwedeng hindi tayo sundin yun. Hindi nyo na pwedeng hindi sundin yung Ten Commandments, lagot ka sa pulis. Huwag ka magnanakaw, huwag ka makangalo niya, di pag binali mo, di lagot ka. Kaya yun po ay ina-uphold natin. But we are not bound and obligated and required to do that in order to enter heaven. Our salvation is Jesus Christ. If you believe, whosoever believes, hindi naman whosoever behaves. Believing is our entrance to heaven, not behaving. If behavior is the standard of salvation of all men, walang pupunta sa langit. Walang behave Lahat nagkasala Amen? So dito walang kasalanan, taas ang kilay. O nawala ang kilay, dahil meron ka kasalanan Yun po ang katotohanan. Tuloy bro, pasok. Ayan, Romans 6:14. Sin is no longer your master, for you are no longer live under the requirements of the law. But, since the law are good, the law are the one imposed by the government or the ruling authority in order for the people to live happy, orderly, and peaceful. Kasi if the law is broken, if the law is violated, if the law of human rights law is not observed, ang gulo natin dito. Kukunin mo na lang yung pera ng kabila. Asawahin mo na lang asawa ng kabila. Ang gulo, di ba? Walang batas So, the law is for our order. Hindi for our salvation. Kasi hindi ka naman maliligtas pagsunod lang. Hindi mo naman sunod lahat yan Amen? Kaya sabi ron, instead, you are live under the freedom of God's grace. Kaya malaya na tayo. Hindi tayo nasasakal. Hindi dito yung, pag hindi ka nag-offering dito, babariling ka namin sa paglabas dyan, Walang ganun dito, hindi hold-upan dito. It is a voluntary giving out of your life to God, out of devotion to God, not out of your duty or mandatory. Hindi arbitrary pinipwersa ka.
Sabi mo sa katabi mo, wag mo kong persahin. Walang persahan. Kung ayaw ko, di ba? Bahala ako sa buhay nyo. Malaya ako di ba? Pero malaya kayong maging masaya, maging maayos, pero hindi ka malayang gumawa ng kasalanan. That's why the moment you violated the law, you are no longer under the grace. Again, you are under the law. Masaya ka lang yan pag hindi mo binaviolate yan. Kaya sabi ni Pablo, we uphold the law. Tuloy bro. Ayan. Ayan, ako sabi ni Lord, stop it! God has no direct or command to stop it. Pag si Lord tahimik, nasa iyo na ang discretion at disposition ano gagawin mo doon sa bagay-bagay na yun. Kung ito'y feeling mo, wala sa pananampalataya mo, di wag mong gawin, pero kung ikaw hindi na ka nagigilty, gawin mo, kasi nga tahimik si Lord, ibig sabihin, iniiwan sa iyo ang disposisyon kung ano gagawin mo dyan. Halimbawa, mag-toothbrush. May sinabi mo sa Bible, thou shall not, May sinabi mo sa Bible na bawal mag-toothbrush o mag-toothbrush? Wala naman Ano gagawin mo sa buhay mo? Di ikaw lang mag-decide. Parang, yun ang ibig ko sabihin. Yung mga ganung mga tahimik ang Bible, huwag kayong masyadong dogmatic and doctrinal and bigot. Masabi, hindi, bawal yon. Nasaan sa Bible? Tinatanong ko bawal mag-tithes. Nasaan nga sa Bible? Wala na nga under the law tayo. Bakit pinagbawal ba ni Jesus Christ? Hindi. O kung di pinagbabawal, di tahimik siya. Di gagawin ko. Hindi pala pinagbabawal nakikinabang ako siya, kaya gusto kong gawin yan Anong pakay mo sa akin, di ba? Bawal bang kumain sa gabi? Bawal hindi. Hindi naman ba't tayo mo pakainin? Gusto kong kumain tataba ka. Buhay ko na yon, di mo na buhay yon, di ba? Yun ang problema kasi sa atin Wala naman kasi sa mga, if there is no proper laws or regulation standardized by authority that we should obey, wala tayong obligasyong gawin yun. Bawal ba mag-make-up, mga ate? Kasi meron church, pag naka-make-up ka, pupunta ka ba sa hell? Lahat na naka-make-up, pupunta sa hell. Ay, lahat na tanggalan sila ng kalay, naghilamos sila lahat, nagtakbuhan. Nasa sa Bible yun. Wala naman sa Bible yun Kaya, bahala ka na sa buhay mo. Pero kung i-overdo mo naman yung pag-make-up, para kang yung mascara mo, ganyan, para lumilipad na parang para lilipad na Indian Airlines, makakapuhin ka ng mata ng iba. Kasi pag ganyan mo, tatamaan yung mata niya. Haba ng mascara mo Bawal na yon, di ba? Ayusin mo lang. Pag si Lord hindi nagtasalita ng bawal, wag kang masyadong, wag mong ipagbawal. Pag hindi naman sinasabing gawin, wag mo namang gawin. You decide what is good to you and what is proper to other people na hindi nakakasira at nakakasama ng loob ng iba. Halimbawa, magsayaw ka sa gitna ng kalye, tama ba yon? Anong ginagawa yun? Nagsasayaw pastor. Ba't naman sa gitna ng kalye, masagasaan ka dyan? Trip ko lang Police, pakibit-bit ho ito. Magmasayaw ka sa loob ng bahay mo, sa loob ng church, okay. Pero sa gitna ng kalye. Hindi, yung police nagsasayaw Prut, 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 prut. Okay yun, trip niya yun Di ba? Para si Michael Jackson na, gano'n siya, prut! Hindi naman bawal sumayaw yung pulis. Trip niya yun di ba? Pero magaling siya mag-trafficking tapos nagsasayaw siya. Ang saya tuloy ng mga vehicular drivers. Hunto ni umusuroy hindi na Umusuroy di ba? Tuloy bro. Ayan, okay, basahin natin ng Bible. Patungkol sa pagbibigay ng ikapo. Si Jesus Christ naman nagsasalita rito, hindi naman ng sino lang tao. Sabi ni Jesus, kayo sumpain kayong mga teacher ng batas at mga pariseyo. Mga ipokrito kayo. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng inyong mga spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the most important matters of the law. Justice, mercy, and faithfulness. You should. Sabi ni Jesus Christ, you should. Hindi niya hindi niya sinabing you should not. Di gawin nyo kung gusto nyo, pero huwag nyo kakalimutan yung mabubuting gawa ng buhay ng pagiging maayos, mahabagin, at pagiging matapat. Nagbibigay ka nga ng tapat ng tithes mo, hindi ka naman just. Wala kang habag, hindi ka loyal sa pamilya mo, sa Diyos at sa bansa mo. Walang kwenta yon. Ibig sabihin, kung sabi niyang gawin, di gawin.
Hindi naman sinabing wag na eh, di ba? Okay bro, pasok na tayo. Ayan. Ang stewardship po ganito. Lahat ba tayo rito, steward? Pag sinabing steward, nakita mo yung aso, kakagating ka. Sabi ko, magandang pulutan tong asong to ah. Uunahan ko siya. Hindi gano'n ang steward, no? Hindi mo pag may-ari yun, may-ari ng ibang aso yun eh. Ang steward, God owns everything. Yan ang understanding ng good steward. Biblical person. Number 2, God has given us responsibility to manage His resources of God. Your job is God's. Your money is God's. Your property is God's. Your children is God's. Everything you have is from the Lord. Yung hangin mo, sino may gawa ng hangin? Si Lord, walang bayad, di ba? Lagyan kaya ni Lord ng metro yung ilong mo, kadahinga bayad sa kanya, ubus yung lapad mo. Lahat ng bagay sa mundo galing sa Diyos. Pinanganak ka rito, wala ka namang dala eh. Amen? Kaya mamamatay ka, wala ka rin dadalin. You will die and bring nothing except your soul. Pangatlo, as a stewards, we are accountable. Ano yung accountable? You are now liable to all the resources God entrusted to you, how the way you use it and how you did dispense it. Sinayang mo ba? Binaldas mo ba? Sinira mo ba? Binaliwala mo? O pinawalang halaga mo ba? Lagot ka ngayon kay Lord. Bakit mo ginanyan ang buhay ng mga anak mo? Bakit ganyan mo ang mga perang binigay ko sa'yo? Ang kalusugang pinagkatiwala ko sa'yo? Ang buhay na binigay ko sa'yo? Anong ginawa mo sa katawan mo? Anong ginawa mo sa resources mo? O dilagot ka kay Lord. Dadating araw, sabihin mo, Lord, sensya na kayo. Kasakitan ko dahil inabuso ko yung katawan ko. Puro pera, pera, pera. Nung dumami naman ng pera, binaldas din ng pera. So yan po yung katotohanan ng biblical stewardship. Kaya intindihin nyo, lahat ng bagay sa buhay nyo, hindi galing sa'yo yan. Kay Lord yan. Kaya kung kukunin man ni Lord yan, huwag ka magtatampo. Ngayon, responsibilidad mo yan. You have to manage all your properties, money, health, resources, loved ones, including your children and your spouses. Lahat yan, alagaan mo yan, i-manage mo sila. And then, dahil isang araw haharap ka sa Diyos, sasabihin ni Lord, kamusta ka na anak, kamamatay mo lang? Paano ba, anong nangyayari sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo na bubuhay ka pa sa lupa? Pinabayaan mo ang buhay mo, ang pamilya mo, ang mga finances mo, kaya hindi ka naging matagumpay. Wala ka man lang ibagay sa church, wala ka man naitulong sa kapwa mo, namatay ka na lang sa sarili mo. Kaya wala rin naglibing sa iyo. Nilibing mo yung sarili mo. Ang hirap naman yun, pati sarili mo eh. Ikaw na maglilibing, sarili mo. Ako na rin maglilibing. Napakawagamama mo kasi. Wala tuloy gustong tumulong sa'yo. Amen? Subukan mo libing yung sarili mo para maging masaya ka. Medyo mo, ang hirap eh. Tuloy bro. Ayan, Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. Tama. Kung ang isang bagay ay mahalagang mahalaga, halimbawa si Ate Elda merong ichio kumang sa loob ng kwarto niya. Eh hindi alam ni ano yun, ni alam ni Miriam sa ni Alma, meron pala nun. Sabi ni siguro, example lang. Sana magkatotoo. Di ba? Sabi niya, matulog kayo sa bahay, dalawa. Eh, na-discover nila, meron palang isang oko doon sa bahay nito. Hindi sila makatulog si Elda. Baka yung dalawang yun, baka meron pinaplano. Hindi naman gagawin ng dalawa. Example lang. Pag meron kayong mahalagang bahay sa kwarto ninyo, lagi yung utak nyo nasa kwarto nyo. Tama? Hello? Kasi nga, pag nandun yung jowa, yung crush mo sa kwarto, parang nandun din yung utak mo. Kasi ano yung mahalaga sa iyo, nandun yung utak mo, di ba? Ayun ang sinasabi ni Jesus Christ eh. Where your treasure is, there your heart will be also. Pero yung laman ng bahay ng kwarto mo, Ate Eli, puro basura lang. May interesado bang pumasok doon? May interesado bang pumasok magnakaw doon? Eh wala namang halaga yun eh. The valuable things in life is very precious to you. Therefore, you don't want to lose your attention and focus on that certain direction. Nandun lagi yung focus ng utak mo, nandun lagi yung focus ng attention mo, kasi nandun yung mahalaga sa'yo, amen? Kaya pag yung joma mo, nawawala, naghahanap ka na, nasa na ba siya, naghahanap. Nandun kasi yung focus ng utak mo eh. Treasure mo kasi yun eh, mahalaga sa'yo yun eh. May naiintindihan ba tayo? Kaya, saan ba ang treasure nyo? Sa langit o dito sa lupa?
Sino bang mahalaga sa iyo? Ang Diyos o ang iyong trabaho? Si Lord o ang iyong mga pamilya? O, siyempre, secondary na lang lahat yung mga bagay na binigay ng Lord sa iyo yun eh. Kaya if you look at where you spend your money, you will find what your treasure. Kaya yung mga, para makilala mo daw yung ugali ng isang tao, obserbahan mo kung paano yung ginagastos yung pera niya. Doon mo malalaman kung anong klaseng tao yun. Alam mo, binibili mo. Ito nga, hindi ko nga kailangan. Pagdating ko sa bahay, ang dami ko nabili. After 1 month, hindi ko pala kailangan. Kaya hindi ko alam anong gagawin ko. Ibebenta kayo, halaga nun, ano na, 10% na lang kaysa doon sa original price. Kaya, isubasta natin lahat dito yan. Isubasta! Ang subasta ba tawag doon? Ibasar. Tuloy, bro. You cannot outgive God. Yan ang totoo. You will be better off financially giving away 10% and living off 90% than keeping everything and going at life along without God's help. Yan ang totoo. Kasi pag ikaw ay nagagather ng kayamanan sa sarili mo, okay? Wala kang naitutulong sa kapwa, wala kang naitutulong sa kaharian ng Diyos, sa sarili mo lang, okay? Sa tingin mo, kukuha ko lahat, gagather ko lahat, iipunin ko lahat, pag marami na ako ng lahat, safe na buhay ko. Pupunta na ako sa London, sasakay ako ng Indian Air. Ayun, pagkatapos nun, babagsak. Tapos na rin. Sigurado ba buhay nyo? Ipon kayo ng ipon? Sigurado ba kinabukasan? Lahat na rito sigurado humihinga pa siya bukas. Wala naman nakakaalam eh. Kaya kung meron ang pagkakataon, gumawa na tayo ng mabuti sa kapwa natin. Mag-contribute na tayo sa paggawain ng Diyos para yung kaharian niya maisulong natin. Kaya natutuwa ako dun sa mga nagmi-mission sa Yamagata, sariling effort nila, pera nila, oras nila, energy nila. Sulog tayo ng pastor para makasuporta sa mga tao. Sabi ng Lord, ang gagaling nyo ah. Ganun po ang buhay natin. Mamaya kukunin na ng Lord yung business mo. O kaya ikaw pala kukunin na ng Lord. Tapos na lahat. Pasok bro. Magbibigay lang ako ng distinction between the Old Testament people and the New Testament people. Tingnan nyo mabuti ha. Ito ang rebuttal ko eh. Kaya ako, tither ako eh. Kahit ayaw nyo magturo, ayaw nyo gawin yan, ako gagawin ko pa rin yan. Bakit? Naniniwala ako dyan. Mas bilib ako dyan eh. Okay. Malakay trait. Hindi naman, pag hindi nyo ginawa yung tithing at hindi kayo nag-tithe, hindi naman kayo susumpain ni Lord. Kasi lahat ng sumpa kinuha ni Jesus Christ sa krus. Okay, nasa other dal yun. Save na kayo, wala nang problema ron. Ang problema lang, meron lang tayong distinction sa pagdating sa pagpapala. Basahin natin ha. Bring the whole tithe into the storehouse, sa temple, that they may be food in my house. Sa mga Levitical priests, kasi walang mga ari-arian yun eh, walang minana sa Israel yun eh. Doon sila kumukuha ng pamumuhay nila, pang pamilya nila eh. Test me in this, says the Lord Almighty, and I will not throw open the, ano daw? Of heaven and pour out, ano daw? That there will be, ano daw? O, si Lord pangako eh. Pag si Lord, sabi niya, pag sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Pero pag ikaw sumuway, walang pagpapala. Kasama rin sa 10 utos, at ibang utos doon sa Old Testament, pag sinusunod mo naman yun, nakakabuti sa iyo eh. Di ba? Kaya sabi ng Lord, ang galing-galing mo talaga anak. Eh, ito blessing. Ngayon, hindi naman ako under the law, hindi na ako obligated dyan. Okay nga, hindi ka naman prepare sa Lord. Di wag mong gawin, kasi meron tayong New Testament standard of giving. Ayan tawag dyan, free will offering. 2 Corinthians 9:6. Remember this. Tingnan nyo mabuti ha. Ang sino mang nagtatanim ng konti, aani ng konti. Ang sino mang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Okay? Ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang desisyon sa kanyang puso, hindi napipilitan o pinipwersa. Dahil ang gusto ni Lord, ang nagbibigay ng masayang puso. Ayan ang standard natin, di ba? Siyempre, wala palang obligasyon, wala palang tent eh. Di 1% lang bibigay ko. Hindi na pala ako obligated eh. Kaya ano sabi ron? Pag maliit, ano balik? Bahala ka na sa buhay mo ron. Ikaw na mag-explain sarili mo. Ha? Self-explanatory na yon.
Kaya nahihirapan kayo eh. Alam ng Lord yung puso mo kasi hindi siya importante sa'yo. Importante yung pera mo sa'yo. Kaya ganyan din ang balik ko sa'yo. Nagigets nyo? Ayan lang rebuttal ko dyan. Kaya iba sabi, Pastor, oo nga, no, balik tayo dun. OT tayo pagdating sa giving. Pero pagdating salvation, hindi tayo. Free grace yun eh, di ba? Libre yun. Walang bayad yung salvation. Hindi ko pagtatrabuhan yun eh. Tatanggapin mo si Jesus Christ. Pagdating sa giving, kailangan natin dito sa lupa yan eh. OT tayo, Pastor. Lakas na busan yan eh. Bumubuhos yan eh. Kasi proven namin mag-asawa yan eh. Kaya pag hindi ako nag-touch, ako ganyan si mami sa akin. No? Touch mo. Ayaw nga pala, touch. Sabi ko naman ako ng pera, para anong dumami yan. Subukan nyo nga si Lord. Hindi naman kayo pinagbabawalan ng Lord. Ayaw niya naman na naghikahos kayo. Kasi ang standard ng utak mo, I get what I can and I can what I got. Ayaw mo mawalan eh. Ibig sabihin yun, out of faith ka, wala kang faith. Everything outside your faith is sin. Kaya yung mga ayaw hindi nag-advocate ng tithing, yun ang may problema sa giving eh. Unahan na kita kapatid, ikaw na nanonood ngayon. Kaya galit ka dyan dahil talagang kuripot ka. Hindi, masaktan ka na ngayon sa akin. Kasi gusto ko talaga yung mga tambuhay mo. Hindi mo lang kasi naintindihan ang principle eh. Kasi kung susundan mo to, hindi mo masama kung susundan mo to eh. Kaya lang, nandun ang standard eh. Direct proportion sa giving mo yung blessing mo eh. Di ba? Yan sa totoo lang, yun ang problema dun sa mga nagtuturo eh. Ayaw nyo talagang meron lang kayong problema sa puso. Hindi talaga treasure nyo si Lord. Hindi nyo talaga tinitreasure. Treasure nyo yung kayamanan nyo. Mas mahal nyo yung yaman nyo kaysa kay Lord. Para lang kayo mayaman na sinabi niya, mahal na guro, ano po dapat gawin ko para pumunta sa langit? O, ang yaman mo, benta mo lahat yung position mo, bibigay sa mahirap, and then follow me. Lumayas yung lalaki, malungkot eh, di ba? Hindi siya makasunod. Bakit? Pera ko to, tapos pamimigay ko. O, kayo dyan, marami tinatamaan dito, mga seryoso mga pagmumukha natin ngayon. Naku, Pastor, ganun ba yan? O, ayoko naman kasi kayong maghikahos din sa buhay. Kasi kasalanan din, Pastor, yan. Hindi ka nagtuturo ng ganyan, Pastor, eh. Hindi namin alam yan, eh. Ang layo ng difference, eh, oh. Ang layo, eh. Di ba? Hindi tayo nagtuturo ng prosperity teaching dito. Hindi. Kasi ang tendency nito, dito tayo papasok sa aking topic. Pasok na, bro. Did Jesus say not to tithe? Dalawang bagay, expect and exceed. The law will expect you to give your tithe because that is the obligation of the Old Testament people. But the Bible, in the New Testament, God said, exceed your giving because you love me more than those money of yours. Dagdagan mo pa, lagpasan mo pa, sobrahan mo pa sa 10. Dahil alam ko mahal mo ako, di ba? Opo, Lord. Kaya hindi 20%, hindi 10%, hindi 30, 20. Ang galing, di ba? Naintindihan niyo ba ako? Jesus endorses tithing but expect His followers to exceed the righteousness of the scribes and Pharisees whom He encouraged to continue tithing. Matthew 23:23. Bakit? Yung mga Pharisees, sobrang babait kuno. Ang babait at sumusunod kuno sa batas. Pero yung kanilang puso ay hindi naman ayos makitungo sa tao. Kasi yung tithing panlabas na pagbibigay yan eh. Kaya nga yung naalala nyo si Jesus Christ pumunta sa temple, ang daming mga nagbibigay na mayayaman. Yung isang matandang balo, mahina na siya, wala na nga siyang trabaho. 2 kusing niya, binigay niya lahat eh. Sabi ni Lord, ali kayo, nakita niyo yung matandang to? Ito ang higit na pinagpala ng Ama. Bakit? Sila nagbibigay lang dahil sobra-sobra nila yun. Ito siya, lahat ng kaya bubuhay, ibinuhos na sa templo. Bakit? Dahil ang puso ng matanda ay nasa kaharian ng Diyos. Nasaan ang kaharian ng puso? Nasaan ang puso niyo? Nasa kaharian ba o nasa kamunduhan? Tama ang sinabi. Pasok, bro. Expect to exceed or exceed to expect. Itong pananaw eh. Umaasa ka na dadami o damihan mo para may maasahan ka. Yan ang logic dun eh. Dadamihan ko. Baka mawalan ako. Eh kaya nga nawawalan, di mo dinadagdagan eh. Kuripot ka kasi. Depende kasi yung proportion doon sa binibigay mo, ang dami mo eh. Umasa ka na dadami. Lord, alam ko, dadamihan mo to. Dahil bigay ko, todo ko to eh. Pag-usapan natin yung issue na yan. Okay. Stewardship tong pinag-uusapan natin. Medyo ibang twist tong aking punto la vista rito eh. Pasok bro. Pasok tayo sa Bible. Sometimes after this, Jesus
to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the sign he had performed by healing the sick. Bakit sumusunod ang mga tao kay Jesus Christ? Meron silang nakikitang ano daw? Ayan. Kayo, ba't kayo nandito sa church? Meron kayong nakikitang signs? Yang katabi mo, isang milagro yan sa buhay mo. Ha? Sabi mo sa katabi mo, milagro ka sa buhay ko. Ibig sabihin, blessing ka sa buhay ko. Di ba, Iya, milagro si ano sa buhay mo, di ba? Simula nakilala mo, ganda buhay mo eh. Di ba, Ate Elda, milagro yan si Alma sa si Miriam sa buhay mo, di ba? Simula nakilala yan, gumanda buhay mo, di ba? Hindi niyo ba nakikita yung mga kasama niyo church, na-bless sa buhay niyo yan? Masaya kayo, nakasama niyo. Ay, si Regina, bless ka sa buhay mo, nakakilala mo si Rowena, di ba? You are blessed with people. When Jesus Christ performed sign and wonder, people are blessed. Persons to person. May sakit ka, ako si Jesus. Diyos na nagkatawang tao, I will heal you. And the people who were healed by Jesus spoke up to other people what they have experienced. At sinabi, alam mo si Jesus, pinagaling ako niyan. Nandyan ba siya ngayon sa Tiberias? Sumama kayo para kayo mapagaling din niya. Talaga? Oo. O sino-sino ngayon ng mga sasama dyan? Mga ususero. Mga may sakit. Yung mga walang magawa sa buhay. Yung mga nagpapatay lang ng oras. And there's a lot of people. That's why sabi rito, great crowd of people followed Christ. Bakit? The first and foremost reason why they followed Christ, because they saw the signs and wonders He performed. Is God a performer? Yes. Is God a show-off? No. Iba yung performer sa show-off, ha? Ano yung performer? Siya yung gumagawa kahit hindi siya pinapalakpakan. Ang show-off, kinakailangan palakpakan para may gawin. Parang ganito lang yan. Pastor, kakanta ako dyan sa church, ha? Pero hindi na kailangan. Ako sa akin ng spotlight, bigyan ako ng mic, lahat ng tao papalakpak. Dahil lang ako kakanta. Show-off yun, hindi performer yun. Pasikat lang yun. Si Jesus Christ hindi nagpapa-impress. Dahil meron akong mission, gusto ko pagalingin kayo, at kung kayo gagaling, bahala kayo kung anong gagawin nyo sa healing nyo. Aabusuhin nyo ba yan? O ipangmamalita nyo yan? Kasi may pinagaling siyang 10 ketongin. Anong ginawa nung siyam? Nawala! Yung isa lang bumalik, nagpasalamat. Sabi ni Lord, nasa na yung siyam? Hindi ko alam, hindi ko nakalaman, Lord. Hindi ko alam, Pastor, Lord, kung saan nagbalikan yun. Yung isa yata, bumalik doon sa kabit niya. Yung isa, nagpachinko ulit. Yung isa, bumunta sa karera. Yung isa naman, bumalik ulit sa beer house. Ibalik ang mga ketong nun. Kasi nga maraming taong pinapagaling, pero yung mga gumagaling, wala namang ingrato naman sa Diyos. Hindi nagpapasalamat. O, pasok, ano kasunod? Then, Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, Philip, hindi aksidente, bagay na bagay sa salitang Philip sa mga Pilipino eh. Where we got the word Philippines, kay Philip yan. Hoy, Pilipino, saan tayo bibili ng pagkain para magpakain sa tao? Nag-isip na mga Pilipino, wala na nga tayong pera, Pastor. Magpapakain pa tayo. Anniversary, magpapakain pa ba tayo? 500 na dadating? Sabi rin, isa lang ang nagsalita. Amen. Isa lang ang may pera. Ang dami-daming darating sa anniversary. Pare-reserve ba natin ang Arthur Hall or Tokyo Dome? Mas malaki. Tinanong ni Lord si Philip, eto Disney, stuay pay da kara, soto mo na, nakapeke-peko Disney, ja, Don Quixote, bread ka, kay masyo ka, donkey. Soto, kani, tara na Pastor, tara na itchimang daki, naning guray, tabi na yo, itchimang de, di ba? Hindi kaya
Magkano pera? Ilang libo yung tao dito na sumasama? How many people came over to see Jesus Christ miracle? And Jesus said to them, saan tayo bibili ng pagkain para papamakain yan? Where shall we buy bread for these people to eat? Tingnan natin, how many people, bro? Pasok. He asked this only to test Philip. Listen to this. Tinatanong ni Jesus Christ si Philip, 5,000 yung katao, puro lalaki, including children and wives. According to some theologian research, it amounts about 15,000, 16,000, 12,000 people. According to some research, kung magpapakain daw tayo ng 20,000 people, kailangan natin ng kulang-kulang is $2,000. Isang tinapay lang isa nun. 20 lapad. Pero ang dami nun eh. Ngayon, sabi ng Bible, only to test him, for Jesus already had in mind what he was going to do. Kaya kung kayo namumblema sa pera, sabi mo, Lord, alam niyo na po ang dapat niyong gawin. Ako yung nalilito rito. Hindi ko alam kung iba-budget to sa tuition ng anak ko, bayad sa kuryente, pambayad dun sa utang, pambayad dun sa mga ibang mga credit card. Ang dami ko ng mga obligasyones, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi nakakasya to, Lord. Pero alam nyo, gagawin nyo. Kaya, I just simply consult you in prayer and just relax. Say it with me, relax. Kasi may utak ang Diyos, matalino yun. Yung utak mo, hindi pwedeng i-compare sa utak niya. Your mind is not comparable to the mind of God. He knows all things. At alam niya saan huhugutin yung mga pambabayad mo. Ikaw, hindi. Sabi rito, Philip answered him, it would take more than, ano daw yan? Half a year's wage. Okay. Kalahating taong sweldo ni Ate Maricel. Magkano siguro? Halimbawa, kumikita siya ng 500 lapad sa isang taon. Laki ha, sana all, no? 500 lapad sa isang taon. Kalahati nun, magkano, Ate Maricel? 250 lapad. Okay, 250 lapad. Sino rito may 250 lapad? Kalahating taon daw, sabi ni Philip. Yung estimation ni Philip, ha? Bakit si Philip ang tinanong ni Jesus Christ? Si Philip kasi taga Bethsaida. Kung saan yung nagaganap yung lugar na nagaganap dito. People followed Christ in the area of Bethsaida where Philip lives. Kaya siya yung tinanong ni Jesus Christ, saan ka ba nakakabili maraming bakery dito? Bili tayong tinapay para pakainin ng mga tao. Ayoko silang pauwiin along the way, baka magutom sila. Isang araw na sila nakikinig sa turo ko, marami dyan may sakit, marami dyan gutom na, hindi pa sila kumakain. Pag pinauwi ko yan, baka along the way magbagsakan yan. Ayaw ni Jesus Christ mangyari yun. Ganun tayo kamahal ni Lord. Kalahating taong sweldo ho yan, hindi pa sapat yan, Lord. Kahit isang buy enough bread for each one to have a bite. Isang kagat lang. Sa tinapay lang kagat. O isang tinapay, siguro mga 10 kayo. Isang tinapay, kakasya niya. Kasi na kayo isang grupo. Isang tinapay rin dito. Kailangan natin ganyang kalaking pera. Pambayad lang sa tuition ni Mashi, mahal na yun. 500 lapad. Ay, 250 lapad. Anak, ang mahal niyan. Sa tayo kukuha, anak, mag-aaral ka mabuti. Doon natin sayangin. Okay, sabi ni Lord, tinetest ko lang to si Philip eh. Yan ang sagot ni Philip sa akin. Talagang Pilipino utak nitong si Philip. Nega kagad si Philip. Nega eh, oh. Lord, hindi kasi ng kalahating taong sweldo dyan. Ang dami niyan. Di ba naman kayo? So, nasa sa tayo kukuha ng ganyang karaming tinapay din. Ang dami, 12,000 katao to. Pasok, bro. Another disciple. Ito, may isang disipulo, sumingit na. Si Andres. Kapatid ni Simon Peter. Connector yan, connector. Mahilig mag-connect yan si Andres eh. Si Andrew ang nag-connect kay Jesus Christ, kay Peter sa kapatid niya. Mahilig siyang mag-recruit. Recruiter yan eh. Nirecruit niya yung maliit na bata. Sabi niya, Lord, merong maliit na bata rito, may dalang tinapay, 5, sa 2 isda. Ito rin tanong ni Andres, hanggang saan naman mararating yan? How far will they go among so many? Bitin pa rin yun. Kasya ba sa 12,000 people yung 5 tinapay, 2 isda? Kasya ba yun?
Hindi natin kakasya kung Ate Charito kahit magbenta tayo ng maraming isda, hindi kakasya. Kung kurut-kurut lang na gano'n kakasya, hindi rin kakasya kay kurut-kurut eh, no? Sosisyon eh. Sosisyon eh. Sembo, tabirarera masengkaran eh. Sabi, pastor, naubos na. Pagdating kay Rena, ubos na. Pagdating kay Yuka, kinuha lahat. Ay, Yuka, konti-konti lang. Isang kurut lang. Naubos na. Hindi kakasya yan. Kahit yung... How far will they go? That's the question. How far they will go. The question of each one of us, Panginoon, hanggang saan aabot to? Yung budget ko, Lord, bitin na, Lord. 23 pa lang, ano ngayon, July? June? 22 ba? 22 pa lang, wala na akong pera. And dami pa bayaran, di pa ako bayad ng bahay. Ang laki ng problema ng maraming Kristiyano sa totoo lang. Kailangan mo talagang pag-aralan ang prinsipyo ng Bible. Kasi nga, may pagkakuripot ang maraming Kristiyano eh. Hindi naman lahat Hindi naman lahat. Hindi dito sa church na to. Kasi dito, giver mga tao rito eh. Doon sa ibang church siguro. Pero dito, tinuturo ni pastor na magbigay. Kaya ito, makakabili tayo ng building, di ba? Hindi natin alam, makakabili na pala tayo. Kasi nga, giver kayo eh. Tinuturuan natin to para pagdating doon, meron tayong lalagay tayo ng Philippine restaurant doon. Papapakaitiri ati Nene doon. Di ba? Hindi na pupunta ng Weno para magkainan ng tabiho. Doon na sa mismo sa church natin, nilagay natin. Ang Diyos ay kaya pong gawin ang imposible na hindi kayang gawin ng tao. Amen? Tingnan natin tong ginagawa rito ni Jesus Christ. Ang problema po natin, hindi tayo katulad ng isang bata. Boy with 5 little small barley loaves and 2 fishes. He is willing to give his baon, lunchbox, kay Jesus Christ. Sabi siguro ni Andres, sabi ng mga disciple, ano ba, inuutusan tayo ng Lord, sabi kukuha ng tinapay, nakakita siguro ni Andres yung bata, may daldala niya yung lunchbox niya, maliit lang na bata. Sabi niya, Iho, pwede ba natin mahiram niyang lunchbox mo? Kailangan ni Lord eh. Ay, akin to, baon ko to eh. Hindi, kailangan ni Lord daw eh. Meron daw gagawin dyan eh. Talaga? Niniwala ka ba, nagmi-miracle si Jesus? Opo, sabi ng nanay ko, kaya sinama ako rito sa krusada niya ni Jesus Christ. Ito, willing yung bata, no? Kasi karamihan sa bata, hindi willing eh. Karamihan sa bata, wagamama, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, wagamama pa rin. Mukhang bata talaga yan eh. Batang isip yan eh. Yung mga bata, kadamihan sa mga bata, yung mga selfish, bata yan eh. Sabi rito, boy with 5 small barley loaves. Ang kanyang karakter, willingness. You can have what I got. Dapat ganun tayo mag-isip to Jesus Christ. Lord, you can get what I have because everything I have is yours. He is willing. Second, nakikita ko sa batang to, he is a generous boy. Di ba? He gave up everything he had. Kasi yun lang baon niya eh. Maghapon niya dala-dala yun. Sabi ng nanay niya, magbaon ka anak ka kasi maghapon yung teaching ni Jesus Christ. Makikinig tayo ng papa mo. Madalas kang kain ka ng kain. Madalas kang mabugutom. Kaya baon mo na yan, ha? Binigay niya. Imbis na sabi niya, kahit na magutom ako, si Jesus Christ naman itong bibigyan ko eh. Ang trait ng batang to, generous. He gave it all, not just what was convenient to him. Kaya kung kayo, pagka hindi na kayo convenient, ayaw nyo na magbigay. Para bang, mahihirapan ako rito, ibibigay ko pa rito, mawawalan ako. Ako magugutom pag binigay ko to eh. Yung bata, iba ang utak ng batang yun. Sana ganun tayo. Sabi nga sa katabi mo, maging bata ka nga. Isip bata ka kasi, sabi mo, sundan mo. Isip bata ka kasi. Pangatlong nakita natin dito sa batang to, yung karakter niya, yung meron siyang faith. Ang tindi ng faith nitong batang to. Alam niya, nadidinig niya yung usap-usapan na papakainin daw ang 12,000 katao. Sabi niya, magandang oportunidad to, baka dumami itong ko. Kasi alam ko si Jesus Christ, miracle worker eh. O sige, Andres, sige po, sir, ibigay niyo kay Jesus niyo, ibigay niyo kay Lord niyo. Nakita niyo yung karakter ng bata, ang taas ng faith niya, di ba? Kasi alam niya, something great and something good. Ang ganda ng prayer ni Ate Rose kanina, are you expecting miracle?
Sabi ko, Lord, tama-tama talaga, nananalangin itong prayer warrior na to. Kasi umuugnay sa Espiritu eh. In the name of Jesus. Pang-apat, he was an obedient boy. Nung hiningi yung kanyang tinapay sa kaisda, hindi niya pinagkait, sumunod kagad kay Andres. O pagka sinasabi ng nanay niyo, maghugas ng pinggan, mga bata, sumusunod ba kagad? Maglinis ng bahay, magluto. 18 years old ka na, magluto ka na. Masunurin siya. Whether he was asked by Andrew or give up on his own, he didn't argue, hindi siya nakipagdebate. He acted immediately to give up what he has. Nakita niyo, ang galing ng bata, obedient. Ay, isa pa, nakita ko rin sa kanya, napaka-humble niya. Hindi siya yung wagamama, hindi siya ma-pride na sabi niya, akin to, I'm entitled to this. You should not get what I got because this is mine. Binigay, no? Ang galing ng bata, cute. Sana lahat ng anak ganon. Obedient siya. He stepped up without hesitation. At number 6, nakita ko pang availability, yung character ng itong batang to, yung availability niya. Hindi naman aksidente, napunta siya ron, nasama siya ng nanay niya. O kaya, taga dun siya, nag-iisyoso lang siya. Ano ba yung maraming tao dyan? Sumunod siya. He was in the right place at the right time and made himself available. Kayo ba, nasa tamang oras ba kayo? Nasa tamang lugar ba kayo ngayon? Parang sinasabi ng iba rito, parang nasa maling lugar ako dito, parang di yata dito ng pinuntahan ko dapat ngayon. Hindi ka nagkakamali, tama, nandito ka ngayon sa church. At ikaw, nanonood ka ngayon sa internet. You are in the right time, in the right place. God wanted you to give something to Him. Give your time, your talent, and your treasure. Yan hinihingi ni Lord sa atin because God owns that. Amen? And then number 7, this boy is very courageous. Ang tapang. Hindi siya natatakot mawalan. Kayo ba natatakot mawalan? O matagal na kayong nawala? O matagal na kayong wala? At hanggang ngayon takot pa rin kayo? Parang abnormal na nangyayari sa buhay nyo Wala ka naman tapos takot ka pa. Ang dapat na natatakot yung meron. Sabi niya, Pastor, walang-wala na ako. Ba't di ka, ang maganda, yung walang-wala ka, tapos wala ka pang takot. Ba, ang galing nitong taon to Wala namang pera, pero walang takot. Sabi ng isa, Pastor, hindi ako muna ako mag-aasawa. Bakit ilang taon ka na? Magte-30 na. Ba't tayo mag-asawa? Kasi nag-iipon na ako, natatakot akong... Sabi ko, pag na-rule ka ng takot, hindi ka makakapag-asawa. Sabi ko, ganun ba yun, Pastor? Oo. Kasi hindi ka mawawalan pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo. Yung bang syota mo, yung jowa mo, galing kay Lord. Hindi ho. Ay kaya pala dapat mawala ka na. Hindi naman pala Christian yung papangasawa, sasakit ang ulo mo. Dapat pareho kayo kay Lord. Amen? O ngayon, di sabi niya, hindi ako mag-aasawa, gusto kong mag-ipon. Dahil natatakot siya, hindi siya makapag-asawa, magbigyan niya asawa niya na magandang ingranding kasal. Sabi ko, hindi naman kailangan maging ingrandi kayo Maraming nga naging ingrandi kasal, kinabukasan, hiwalay Amen? Sino doon nakaranas niya? Taas ang kamay, huwag yung itaas. Baka maalala niyo pa ulit, so maluloob niyo lalo. Di ba? Ingranding kasal, after how many weeks, hiwalay? Milyon ang ginastos, sayang. Ang pagmamahal, hindi lang sa isang araw na kasalan yun. Ang pagmamahal, yung araw-araw magsasama nyo. Araw-araw dapat feeling nyo millionaire dahil you are loving each other. Kaysa hirap kasi yung mga tao, pakasal ng pakasal, hindi naman talaga focus dun sa Diyos yung kasama niya Kaya kayo, mga binata rito, maghahanap kayo ng mga papangasawa, dapat yung mga papangasawa nyo, focus kay Lord. Love na kaysa sa inyo. Well, lagi yung sinasabihan si ate na mag-aasawa na tuloy yan. Ano nangyari tuloy? Pasok bro. Jesus said, have the people sit down and there was plenty of grass in that place. Kung plenty of grass, ano ba yan? Winter o summer? Siyempre, mainit-init yan. Hindi naman tunong-tubo ang mga grass pag winter. De medyo, ito, ang according to some, ito daw ay between late spring and early summer. Katulad ngayon, parang naghahati na yung init sa lamig, di ba? Di ang daming damo dun sa Bethsaida, somewhere in Israel. Sabi niya, paupuin ng mga tao, ang dami yan. Upo lahat daw, gentlemen, ladies, children. Upo daw, sabi ni Lord. About 5,000 men were there, excluding children
and women. Kaya umaabot daw, according to some, 12,000. Ang dami nun, no? Pinaupo. Pasok, bro. Then Jesus took the loaves and gave thanks, distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Ano yung ibig sabihin ng as much as you wanted? Kinukuha mo habang gusto mo. Hello? Hello? Meron pa ba kayong ganyan? Parang kumukuha ng damit habang gusto mo yung damit. Ha? Kumukuha ka ng mga gulay habang gusto mo ng gulay. Kumukuha ka ng mga bowling lane habang gusto mo ng bowling. Kumukuha ka ng mga resources habang gusto mo. Parang hindi na uubos to Ang dami nito Why? If you give the little to God's hands, your little will become much because God is God of impossibility. Amen? Kaya yung maliit at kulang kayo, sabi mo, Lord, ipag-pray mo, Lord, dagdagan niyo po ito, Lord, kulang po. Bahala na po kayo sa manggagaling resources. In Jesus' name. Amen? Okay? Tapos na po tayo. Dahil meron tayong afternoon service kasi. Sarap ng usapan di ba? Tapusin natin, bro, tapusin natin. In 5 minutes, tapusin natin para 11:15 tapos na ako. 11:55. Tama ba? Okay. When they had all enough, sabi ng Bible, when they had enough to eat, He said to His disciple, gather the pieces and the leftover, let nothing be wasted. Kaya mga minamahal, ang aking admonition sa inyong lahat, huwag kayong mag-aaksaya ng resources, whether pagkain, pera, o kalusugan nyo. Don't waste anything because God's resources is valuable. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 loaves and left over by those who have eaten. Mga kapatid, anong turong natutunan natin ngayong gabi ay umaga? When God gave us the resources, even how little it would be much more than enough if we give it to God's hands. Amen? Kaya pagkatiwala nyo lang kay Lord yung mga resources nyo, kahit maliit yan, kahit kulang yan, makakagiging supplier natin ang Diyos, dadagdagan ni Lord yan. Tiwala lang. Tiwala lang. Amen? May natutunan ba tayo ngayon? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. May the Lord good news be upon your all. In Jesus' name. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, sa iyong inilihad sa umagang ito kung paano natin pangangalagaan, pangangasiwaan ang ating stewards, ang ating mga finances, ang ating mga resources, mga positions. Ibigay daw, sabi na ni Pastor kanina, ibigay daw natin kay God ang lahat. Dahil siya yung galing sa kanya ang resources. Kaya ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. May tanong ako. Do you believe? Please po, makinig po tayo. Do you believe that our God is incredibly generous? Naniniwala ba tayo? Naniniwala ba kayo? Ano yung proof? Ano yung proof? Makinig. Alam natin ang ating God ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sacrifices. Sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Ibinigay niya lahat. Please po ang ating pong verse. Yan. Basahin po natin. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Diba? Ano yung sinabi yan? Did not spare. Ano ba yung spare? Sa Tagalog. Hindi niya ipinagkait
o hindi niya ano pa ibang version ng spare, ipagdamot, yan. Ang kanyang isa-isang anak. All out siya, ibinigay niya, and then, sinabi din dyan na graciously. Sabihin ba nga natin, graciously. Ganon ba tayo? Masagana. Masaganang buhay. All things. Lahat ng bagay, kung anong meron, ibigay natin sa ating Panginoon. Ano bang oras na? Kung anong meron tayo dyan, huwag nating sabi ni Pastor, withhold. Huwag ipagkait. Magkukuripot. Dapat ibigay natin, huwag natin itago. Kaya ngayon, sa pagtuturo ni Pastor kanina, nakalagay na dyan lahat. Hindi ko na-explain maayos. Kasi tinuturuan tayo kung paano natin ibigay. Hindi natin i-withhold. Itabi. Kung ano yung willing ng heart mo na ibigay sa ating Panginoon, ay ibigay natin. Dahil may may binanggit doon, miracle, healing. Inaano tayo sa healing na yung ating finances. Kung paano lumago ang ating finances. Sa ating health din, pag inuna natin ang God, bibigyan niya tayo ng lakas para maka-produce ng wealth. Yan lang po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, ang ating pong mga ushers, please po. At, meron pa ako natutunan doon sa habang po umiikot po ang ating mga beautiful ushers na isa-isang command na do not forget to do good. Ano ba yung mga good na yan? Ito, yung mga pangangailangan ng ating church. Pangangailangan ng bawat isa. Matulungan natin. I-share natin kung anong meron tayo, kasi yan yung sinakripisyo nga ni Jesus Christ, yung anak niya. Meron din tayong sakripisyo sa buhay natin na ibigay natin ang pangangailangan ng ating sambahan. Kaya habang ang nag-iikot, ay dinagdag ko lang po ito. Kaya yan po ang gusto, ang nais ng ating Panginoon. Kaya, welcome, ito po ang ating mga announcement na welcome to the family of Christ. I-welcome po natin ang ating newcomers, si Brother Rubin, si Sister Betty, and then Suzuki, Regina. Welcome po natin sila. God bless you. At hindi lang po itong araw na ito nandito kayo. Every Sunday, welcome po kayo dito sa GFCA family. Kaya, and then, ito po ang ating mga schedules po, announcement po na meron po tayo today. May second, service. Yan. Nakikita po natin dyan. 10 to 25, and then sa hapon ay hanggang 12, and then start po tayo ng 12 to 1, and then matapos po tayo ng 3 o'clock. Yan po ang ating, and then mga po natin, mentoring. Nandyan, ang general workers mentoring, mayroon tayong 8-10 mentoring, may women's fellowship, may youth fellowship. And then po, ang darating po, itong baptism, yung ating pong church outing and water baptism. Kung gusto niyo pong sumama, anong gusto? Sumama po kayo. Magpalista po kayo. Lapit lang po kayo sa akin at yan po ang ating mga time. At saka yung payment. At i-reveal po sa atin ng mga ating youth kung paano yung magpunta doon at yung payment din, ang payment din. Oh, thank you. At please, yung ating, ipag-pray po natin ang ating tithes and offering. Praise God. Thank you, Lord. Lapit po kayo. Thank you, Lord. I-extend po natin ang ating kamay para ipag-pray po ang ating ibinigay mula sa puso ng bawat isa. Thank you, Jesus, for this offering, tithes and offering, Lord. Thank you. Bless this money, O God, na magamit sa iyong kingdom
para ma-expand ang iyong territory, O God. At matulungan ang mga dapat tulungan, O God, in the name of Jesus. Lord, bless mo ang mga humahawak nito, yung finance group. Nabigyan mo sila ng knowledge and wisdom kung paano nila stewards, paano nila gawin ito para magawa ang bagay nandito po, na habang nandito po kami sa lupa ay matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa grasya mo sa umagang ito. Salamat sa Word of God na ina-enlighten kami, Panginoon, kung paano kami magbibigay na mula sa aming puso, O God. Maraming salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Kuya. Yan, Amen and praise, amen praise. po. Yan, Yan. praise po. Isang Mapagpalang mapagpalang araw po sa ating lahat. Oh, sabay na sabay ah. Okay po, to God be all the glory. Ngayon po, dahil po magkakaroon po tayo ng water baptism, i-explain lang po. Yan, i-explain po natin po yung about po sa price po. Kung titignan nyo po, baka po medyo malito lang po kayo ng konti. Opo, at hindi po siya ma-zoom in. Pero kung titignan po natin po, aabot po sa 1,037,500 yen ang 100 adult po na sasama po sa ating water baptism. Yes po. So ngayon po, kapag po hinati po natin siya, kada tao po, so kapag po adult po tayo, kasi last time po natin in-announce is 10,000 yen po. So estimated amount lang po yun. Pero ngayon po, meron na po tayong meron na po final price po para po dito po sa estimation po na ito. So para po sa ating adult, sa mga junior high school pataas na po, ang price po niya ay 10,400 yen per person po. Okay po yan. So ano po ang nilalaman po dyan? Meron po tayong breakfast, 2 lunch po, and 1 dinner po. Yes po, total of 4 po. Base rin po dito po sa estimated na papel po natin po, Mami. Yes po, Mami. Dito po, nakalagay po, total of 4 meals po. 1 breakfast, 2 lunch. 1 dinner. Sister Melissa, nakalagay po. Yes po, 4 po nakalagay po. So, 1 breakfast, 2 lunch, and then 1 dinner po. Okay po ba po? Tapos, magkano yung sa elementary dyan? Sa elementary naman po, bali, aabutin po siya ng 8,000 individual. Bali, 7,900 po siya aabutin per elementary students po. And para naman po sa kinder, naabot po siya ng 6,500 naman po. Yes po, opo. So, yun po, kami po ay humihingi ng pasensya. po. Dahil po sa mga nakaraang announcement po namin ay sinasabi lang namin lang po 10,000. person. Pero just to be clear po, ang total, ang amount po per person is 10,400 per person po. Hindi po kasama... Adults. Hindi po kasama po dyan yung transportation, pero kasama po dyan yung higaan, yung kakainin natin. Buffet po yun, tabi-hoday po yun. Opo. At saka wala po kayong iintindihin. Bibit-bitin nyo na lang talaga yung mga sarili nyo doon sa place po natin. At saka po, ang isa pa po magandang balita po, kahit medyo malayo po siya from the station po na bababaan po natin, pero meron po maghahatid at magsusundo po sa inyo po para po ma-accommodate po natin talaga yung mga kapatid. At syempre, yung mga medyo, alam nyo na, yung masakit ang tuhod, May mga is yung arthritis. kilos naman na maayos para po sa ating camp. So kapag meron pa po kayong tanong po about po sa ating water baptism, pwede natin tanongin sila. Tita Rose, diba? Si Sis Melissa po, tapos pwede din po lahat po tayo magtanong sa kanya kung may kinakailangan pa po. At kung gusto pa po magpalisa din, as soon as possible, we would very much appreciate po. Yes po. So marami po salamat po. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat po. At Pastor, tinatawag ka na po namin. Onegaishimasu po. Si tayo. Okay, tiyatawagan po natin yung ating birthday celebrant. Maligayang kaarawan at maligayang kaarawan para sa ating celebrant. Birthday niya itong araw ngayon, di ba? Ate Melissa, nasa ka na? Come up here. We're going to pray for you and we are going to ask God to really give you many more birthdays to come. So that you will experience the fullness of joy. Kita niyo naman si Ate Melissa, punong-puno talaga. Siksik-liglig. Siksik talaga, di ba? Marami pong nakain kahapon. Ay, nakain. Tayo po'y manalangin, pag-pray po natin si Ate Melissa. Father God, thank you Lord for our beloved sister Melissa,
who is celebrating her birthday this day. We pray for the divine favor be upon her life. Continue to pour out your mighty blessing, anointing, guidance, wisdom, abundance, and favor, including her loved ones, Father God. At hinihiling po namin ang iyong mapagpalang kamay na patnubayan ng kanyang buhay at bigyan po siya ng marami pang birthdays. May the Lord's peace, abundance, favor, and grace be upon her life, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Parang ano lusog nila, no? Oh. Amen. Happy birthday. Okay. May the Lord bless us with His grace and mercy. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Sinimulan po natin ng sobrang saya, kaya tatapusin natin ng mas masaya pa. Amen po ba? Amen! Lord, you are good and your mercy endure it forever. Oh Lord, you are good and your mercy endure it forever. We say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. We say, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, oh, we worship you, we worship you. Come on, sing it out. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Oh, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, we say you are good all the time, all the time. You are good, we say you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we say we will. Come on, church, you come on, shout it out. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you, we worship you. Come on, sing it out. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For the last time, we worship you, we worship you. Come on, shout it out. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Oh, you are, for who you are. You are good, you are good. Hallelujah, thank you, Lord. Glory to the King, to the Most High. Thank you, Jesus. We lift up the name of God, Jesus Christ, and everybody will say, Amen.